Halina't makinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang libing tingawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganun, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itangal ang ating mga karapatan. Dahil Kaya Natin To, Kids! Magandang umaga sa lahat ng sumasubaybay sa Kaya Natin To, Kids. Ngayon po ay ika-6 ng Oktubre, taon 2012. good morning sa lahat ng mga tagapakinig sa napakagandang programa na iyong napapakinggan. Tuwing linggo sa umaga, alas 10 hanggang alas 11 ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating napakagandang tita na si Tita Jang Monte mula sa Women's Party. Ikaw napakaganda, may pambobola pa na nagaganap Muli maraming salamat. Ako po si Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. At nako, bagong-bago tong ating makakasama ngayong linggo ng umaga. Sila yung ating mga graduates ng broadcasting training mula sa Tondo, Maynila. Kasama natin si Edison Salino, 17 taong gulang, at si Tinay, si Cristina Valenzuela, 15 taong gulang, na kapwa mula sa Tondo, Manila. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Edison, ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Tama yan. At ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad, gayon din ang kanilang mga issue at mga pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Tinay, Edison, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi Kaya Natin To, Kids! Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay inihahatid ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre, ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DCXL. Kaya halina't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Isang napakasaya at napakagandang linggo ng umaga sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa Kaya Natin To, Kids. Correct, Tita Jang. Maganda nga ang linggo na ito dahil Oktubre na at buwan ng mga bata. Oo nga, at piyadong maganda na naman ang topic natin ngayon, umaga. Katulad din ng napakagandang kwentuhan last Sunday ni Nico at Rachel kasama si Tita Jack Cruz Ruiz ng Children's Rehabilitation Center o CRC. Ay, totoo. Ang ganda nga nung naging chikahan natin nung ang linggo na pag-usapan natin yung iba't ibang forma ng human rights violations o paglabag sa karapatan ng mga bata at kung bakit ito nangyayari. Aba, nga pala, yung guest natin nung nakaraang linggo, si Tita Jack Ruiz, nag-birthday siya nung October 6. Kaya belated happy birthday sa'yo, Tita Jack. Happy birthday po, Tita Jack! Alam nyo, Tita Jang at Edison, excited din ako ngayong dahil bukod sa first time kong mag-anchor dito sa programa natin, mapapakinggan natin ang huling episode sa unang serye sa radyo drama natin. Teka lang, nabanggit mo, first time. Kinakabahan ka ba, Tinay?
Just a little bit po. Wow, just a little bit. Ikaw, Edison. Medyo po kinakabahan. Oh, wag kayong kabahan. Relax lang tayo at syempre mag-e-enjoy yung ating mga tagapakinig dahil ngayon lang nila makikita kung gaano kahuhusay ang mga kids natin mula sa Tondo, Maynila. At nabanggit mo nga, Tinay, ano nga yung mapapakinggan nila, Edison? Oo nga, mamaya siguraduhin maririnig na ang huling episode ng Tubig ay Buhay. Pero makakasama pa natin sa susunod ang makukulit na sina Habagat at Tamiyan. Kaya nga, nako mga friendships natin, kung kayo po ay may mga tanong o comments o di kaya nag-birthday kayo, may anniversary o di kaya mayroon kayong gustong batiin, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga hotline ng RMN. Para po sa mga smart users, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0921 431 1044. Kung kayo naman po ay Globe users, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. O kaya ay sa mga telepono bilang 882-2376 at 882-2374. Para naman sa mga Sun user, mag-text sa KN2K hotline sa 0933-130-2760. Maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow nyo lamang po ang Kaya Natin to Kids. Pumunta na lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin to Kids at i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento at pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin to Kid sa Facebook page ng ArcSeya sa www.facebook.com/ArcSeya Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating friendship ang mga episode ng Kaya Natin to Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin to Kids. Yan, kaya nga mga friends, nako, text lang, tawag lang, tweet lang at i-like ang Kaya Natin to Kids. Patuloy po kayong makinig at bago tayo magchikahan ng bonggang-bongga ngayong linggo ng umaga, pakinggan po muna natin itong Balitang Bata na ihahatid sa atin ni Tinay Valenzuela at Rolly Orsais. Si Rolly naman ay 15 taong gulang mula pa rin sa Tondo, Manila. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa Balitang Batang Panahon, naapektuhan ang Intertropical Converging Zone o ITCZ ang Palawan, Kabisayan ay nagdudulot ng mga pag-ulan. Ang Silangang Kabisayan ay magiging maulap na may paminsan-minsan katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ang Palawan, Mindoro ay mga nalalabing bahagi ng Kabisayan ay magkakaroon ng paminsan-minsan mahina hanggang katamtaman na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog at Kalak. Ang Maynila ay may natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dalian na pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Para sa iba pang balita, inilunsad ng Salilay Alliance for Children Concerned at Children's Rehabilitation Center o CRC ang National Conference on Children's Rights noong ika-2 ng Oktubre sa College Social Work and Community Development, UP Diliman. Itinaan ito sa pagbubukas ng Oktubre bilang buwan ng mga bata. Pinag-usapan ng Naturan Conference ang kalagayan ng mga bata at kung ano ang ginawa ng mga non-government organization at institution para tiyakin ang karapatan ng mga batang Pilipino. Sa iba pang balita, nag-file na ang mga kandidato sa darating na 2013 election. Kapansin-pansin na ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy ay may datiyan na din ng mga politiko o kaya ay mga kamag-anakan, asawa, anak, pamangkin at kapatid na dati din mga opisyalis at mula sa sikat na mayayamang pamilya. Kaiba sa kanila ay si Representative Teddy Casino na nag-file na kanyang kandidatura bilang senador. Ayon kay Rep Casino, siya daw ang magiging alternatibong panibagong mukha sa Senado na may magdadala ng politika at pagbabago sa bansa. Mula sa Balita News Network, ito si Cristina Valenzuela At ito naman si Rolly Orsais, nag-uulat para sa Kaya Natin to Kids. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin
salamat kay Rolly at kay Tinay para sa Balitang Bata. Ayan, at kinocongratulate nga natin ang Children's Rehabilitation Center at ang Salin Lahi para sa matagumpay na Children's Conference. Nako, ang galing-galing talaga. At nako, mga nanay, mothers, mommies, mapapakinggan naman natin, abangan nyo lang itong ating mga tips para sa umagang ito. Pero kanina ibinalita sa atin ni Rolly itong tungkol sa pagpo-file ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato. Aba, sa inyo ba, Tinay, may mga bagong pangalan ba na mga kandidato kang naririnig o mga pare-pareho lang din? Pare-pareho lang po. Pare-pareho din? Opo. Sa Tondo? Kaso nga lang po, nag-ano po si dating Presidente Erap, tatakbo po daw siyang mayor ng Maynila. Oo nga, tama. Doon sa may bahagi ng Tondo. Nako dapat maging mapanuri at dapat maging kumbaga maingat at nag-iisip yung ating mga botante. At kayo, kahit pa mga bata kayo at hindi kayo bumoboto, tingin nyo, kahit hindi kayo bumoboto, wala kayong say sa magaganap na eleksyon? Tingin mo, Edison? Pwede rin po. Pwede rin. Dapat talaga makikinig pa rin ang mga matatanda sa mga katulad ninyong mga bata. O siya, katulad ng ating nanay na magbibigay ng tips natin sa umagang ito. Tiyako, nakikinig siya sa mga anak niya. Ito po ang tips para kay nanay na hatid sa atin ni Nanay Arlene Aseñas. Tips! Nanay! Para kay nanay! Mga nanay, alam nyo na ba ang napakaraming benepisyo sa kalusugan ang naihatid ng luya? Ito ay may carminative properties na nakakapagpakalma ng kumukulo o aspik ng tiyan. Nakakapagpaginhawa din ito ng makating lalamunan kapag inuubo at nakakapagpagaling ng sipon. Nakakapagsisilbi din kong antihistamine laban sa mga allergies. Kaya naman ugaliin ang paggamit ng luya sa mga angkop na lutuin o kaya ay madalas na uminom ng salabat. Ito po si Nanay Arlene Caseñas ng Tondo, Manila para sa tips para kay nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalamin. Nagbabalik ang Kaya Natin To Kids. Napakinggan natin ang tips para kay nanay. Kasama nyo pa rin kami ngayong linggo ng umaga. Ako si Edison. Ako si Tinay. At ako pa din, ang inyong Tita Jang Monte, na bumabati. Binabati natin. Ito, happy birthday kay Lana Linaban ng Gabriela. At sino pa nga yan, Tinay? Kay Teacher Fe Rivera, Arcea General Assembly member. Dami-dami naman palang nagbe-birthday ngayon. At happy listening din kay Carlo Manano at kay Makibaka na tulog na tulog. Kau naman tanghali na. Good morning na. Nako, mamaya. Ngayon na pala, ilang minuto na lang o ilang segundo na lang ay mapapakinggan na ang pagtatapos ng Tubig ay Buhay. Ito yung unang serye sa mga radyong pandrama natin dito sa Kaya Natin To Kids. Sige Tita Jang, mapapakinggan na ba natin ngayon? Excited na kasi ako at siguradong excited din ang ating mga taga-subaybay. Paano? Ituturuhan ko na. Mga kaibigan, ang iyong inaabangan, ang dramang pangradyo, Tubig ay Buhay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang libreng tingawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Hello mga bata at sa lahat ng aming mga taga-subaybay dito sa Kaya Natin To Kids, programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Hatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA at ng Gabriela Women's Party ang ating partido. sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at DCXL. Mula sa Kwentong Pambata isinadula para sa radyo. Ako po si Amihan. At ako naman po si Abagat. Samahan niyo muli kami sa ika-4 at huling serye ng Tubig ay Buhay. Amihan at Habagat, ang mga batang gala! Tubig ay buhay.
ang nakaraan. Anos na kay di makwa. Sa Cordillera, kung saan naroon ang mahaba at dakilang ilog Chico, nanganib mawala ng tahanan at sakahan ang katutubong naninirahan sa kabundukang nakapaligid dito dahil sa planong pagtayo ng malalaking dam. Ayon na rin sa kwento ni Manang Raya, nagkaisa ang pamayanan ng Kalinga upang pigilan ang pagtayo ng dam na lumulubog sa maraming pamayanan. Ngunit hindi naging madali ang paglaban. Nagtayo ng kampo militar ang mga tagaplano ng dam upang takutin ang mga tao. Ilang beses na silang napalayas. Ilang beses rin silang nagtayo muli ng kampo na binubuo ng mga militar at PC o ang tinaguriang KAFGO ngayon. Marami sa aming mga pinuno at tatay ang ikinulong. Sa gitna nito, hindi nasiraan ng loob ang bawat tribo. Bagkus ay nagpatuloy umawit ng salidumay at lumaban. Dahil nabalitaan ng iba pang tribo ang kalupitang ito at ang pangambang dulot ng proyekto, inilunsad ang Bodong o Peace Pact bilang kasunduan ng mga taga-Kalinga at iba pang tribo sa Cordillera at Hilagang Luzon para ipagtanggol ang karapatang pantao, ang kalikasan at kabuhayan. Sa isang paglusob sa kampo, sa hudyat ng paanawagang nagtagumpay ang kaigurotan. Tinipon ng mga kababaihan ng mga kagamitang naiwan ng mga militar at hinatid ito sa bayan. Ipinagpalagay na hindi sasaktan ng mga sundalo ang babae. Ngunit, Men! Huliin sila! Nalulungkot po ako, Manang Raya. Ang badbad nila. Nakakainis, bully. Mga ading ko, huwag kang malungkot at masiraan ng loob. Ito din ang sinabi sa amin ng aming mga pinuno. Ay apo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi napalaya ang ating mga kasamahan. Muli, tayo magbantay, matulog sa lupa, magningas ng apoy at mawit ng salidumay. Dumagsa ang suporta mula sa iba't ibang sektor, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. Umangon Cordillera, intauman kay kaisa, Pilipino'y minorya, magipalit si luta. Ilog ng buhay, alagaan, bantayan. Lupang ninuno, depensahan, ipaglaban. The people, united, will never be defeated. Kaiguratan, lumaban! At makalipas ang maraming buwan, pinalaya rin ang mga bilanggo. Winner! Ang galing! Ipinagtiyak namin ang tagumpay na iyon. Magdabagan din ang aming sayawan, awitan at pagbubunyi. Subalit, hindi dito nagtapos ang lahat. Ano nang gagawin natin, boss? O daw magpanik, bata. Walang-walang bato, sibat at patpat ng mga native na yan kumpara sa mga baril natin. Oo nga, no? Engot ka din eh, no? Engot! Give me 100! Yes, sir! 1, 2, 3, 4, 5, 30! Sir! Permission to collapse, sir! Damit! Ulit! Sir! Pasil Chico taludan, lumigwat tapulusan ay salidumay.
Ay salidum ay. Nagtayo muli ng kampo militar sa aming nayon. Marami sila. Marami din silang baril. Muli, lumaban kami. Isa-isang naghubad ang aming mga ina, lola at ate. Sabay nagkapit-bisig. Sa aming kultura, kapag sadyang naghubad ng babae, ito ay gaya ng pagbitiw ng isang sumpa. Kami ang inyong mga ina, ate at tiya. Bakit ninyo ginagawa ito? Napahiya ang mga tagapayo ng damat ang mga sundalo. Magkandara pang namumulang kamatis at tumalili silang nakatakip mga kamay sa mukha. Ble, buti nga sa kanila. Ang gagaling naman ng mga nanay, ate at tiya. At syempre pa, wala ka sa mga lola mo. Ang tatapang, hanep, nagtataray. Anong intagitaan man, kinapintas di kabakiran, nais istoryaan ti kaapuan. Sa loob ng 15 taon, lumaban kami upang patuloy na dumaloy ang Ilog Chico. Sa tuwing babalik ang mga tagapayo ng dam, lumalaban kami. Liban sa pananakot, sinubukan din ng mga pangit na bayaran ng aming mga pinuno. Sa bandang huli, ay nabigo rin sila. Dalawa lang ang laman ng sobrang ito. Liham mula sa pamahalaan o kaya ay pera. Kung ito ay liham, hindi naman ako marunong magbasa. Kung ito ay pera, wala naman akong ibinebenta. Boss, pinunit nila ang pera. Ito ang kwento ng pakikibaka para ipagtanggol ang Ilog Chico at ang aming lupain. Mula 1967 hanggang 1987, sakripisyo at buhay mismo ang inalay upang labanan ang mapanirang Chico River Dam Project na pinondohan ng IMF o International Monetary Fund at World Bank, kasabwat ang diktador na si Pangulong Marcos. Matapos ang mahigit 2 dekadang paglaban, sumuko rin ang IMF World Bank at pinatigil ang proyekto. Kaya ngayon, ang Ilog Chico, ang mahaba at dakilang ilog, ay patuloy na dumadaloy. Nakatayo pa rin ang aming mga tahanan sa palibot nito. Nasa amin pa rin ang aming mga sakahan at kabundukan. Ang galing, bilib ako sa inyo. Tunay na bayani. Salamat sa kwento nyo, Manang. Marami po kaming natututunan. Promise, di na ako magsasayang ng tubig. Cross my heart, mamatay man ang ipis. Ha! Ew! At sa lahat po, Manang Raya, maraming salamat sa turo ng aming mga ninuno. Hoy habagat, kailangan natin magpakabuti, maging matapang at wag basta-basta paloloko. Wen, tama kayo dyan. Alam niyo ba, ang dam project noon ay may bagong pangalan ngayon? Talaga po? President Aquino has approved a multi-billion peso public-private partnership project. Wen, oo. Isinilang ito muli sa pangalang malakihang pagmimina o kaya ay proyektong geothermal gaya ng balak ng kumpanyang Chevron. Alam niyo ba na ang Chevron ay kumpanyang Amerikano na siyang may-ari ng Caltex? Isa ang Caltex sa mga dambuhalang kumpanya ng langis. Dambuhala kasi kung makapagpataas ng presyo. Ay, walang pakialam sa ating mga ordinaryong tao. At sinasabi rin ng mga kumpanya na makakabuti ang proyekto para sa mga tao at buong komunidad. Sabi, sasakupin ng planta ang 26,000 hektarya ng lupa at direktang apektado ang mga naninirahan sa Tinglayan, Pasil at Labuagan, Kalinga. Sabi, makikinabang sa proyekto mga katutubo. Bulaos na yan, nagbibenta na iyan noong 1960, year 2012 na po kaya, hello. Mulat na ang mga tao.
lupang, ninuno, depensahan ipaglaban ng nanay tatay bata magkasama nakikibaka. Sa mga may balak na mangagaw ng aming lupa, maninira ng aming ilog at mga ngalabos at ang aming mga kinabukasan, hoy, nyo, kunin na sana kayo ni Lord. When, break it down, yo! Appear! Appear! Inyong natunghayan ng huling bahagi ng kwentong Tubig ay Buhay dito sa Amihan at Habagat, Mga Batang Gala. Ang episode na ito ay halaw sa aklat na Dumaloy ang Ilog Chico sa panulat ni na Judy Carino at Rene Villanueva, batay sa saysay ng mga kababaihan ng Dupag, Kalinga, Apayao. Isinalarawan ito ni Bernie Solina at inilathala ng Gabriela noong 1995. Ang mga nagsiganap sa ating kwento ay sina Aprilyn Herodias bilang Amihan, Malik Maynigo bilang Habagat, Madela Santiago bilang Manang Raya, Glenn Pacaldo bilang Ama Makliing, Susana Santos bilang Bakhet Waya-Waya, Rodel Olvido bilang lokal na taga-survey ng dam, Carla Bagala bilang dayuhang taga-survey ng dam, Rodel Olvido at Yul Bunganay bilang mga sundalo. Mga awit at musika mula sa Salidumay, Dapayan iti Kultura ti Cordillera o DKK. Artistic at technical staff na sina Carla Bagala, Madel Santiago, Melissa San Miguel, Queen Riquioma at Lea Fulion ng Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas at sa panulat ni Joanna Lerio. Ang dulang Tubig ay Buhay dito sa Amihan at Habagat, ang Mga Batang Gala ay produksyon ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA sa pakikipagtulungan ng Gabriela Women's Party ang ating partido. Magsama tayo muli sa susunod para sa isang na namang paglalakbay. Nasa YouTube nga pala kami. Subscribe sa Kaya Natin To Kids. Nasa Facebook din po kami. Like www.facebook.com/arcseachildrights. At ang aklat na Dumaloy ang Ilog Chico ay mabibili sa pabansang tanggapan ng Gabriela. Hanggang sa muli, paalam! .558 DZXL. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang libing tingawa. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Tinay, kasama si Tita Jang at si Edison. In fairness, aba, ang ganda ng pagtatapos ng ating radio drama, diba? Na si Amihan at Habagat ang Mga Batang Gala. Aba, kayo ba gusto nyo rin gumala dun sa may bahaging yon ng Ilog Chico? Subukan nga. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi, alam nyo, napakahalaga yan, ano, kaya nila ipinagtatanggol yung Ilog Chico kasi doon sila nakatira at doon yung kanilang kabuhayan at yung kanilang pamayanan. Kayo ba, halimbawa, ikaw, Edison, sa Tondo, kapag ba binantaan, nawawasakin yung inyong mga paninirahan, hindi kayo magagalit? Siyempre po magagalit. O, ikaw, Tinay, hindi ka ba magagalit kapag pinagbantaan na sisirain yung inyong mga tirahan? Siyempre, paglalaban ko po yung karapatan namin dahil may karapatan po kami manirahan sa kung saan po kami saan kami na isinilang. Siyempre, at saka ibig sabihin lang nun para sa mga bata, naku, baka mapatigil kayo sa pag-aaral kapag kayo'y biglang napaalis kung saan kayo nakatira. Kaya nga, pinagpupugayan din natin lahat ng nakikipaglaban para sa kanilang karapatan sa paninirahan at yung mga dumalo sa ika-5 General na Assembly ng Gabriela, Manila kahapon, October 6, at dinaluhan ito ng mahigit sa 500 Gabriela members sa Patricia Sports Complex sa Gagalangin, Tondo, Manila. Congratulations sa inyo! At nako, merong nagpipiket ngayon doon sa dialogue na ipinatawag ng NHA. Nasaan ba yung pinabati kanina ni Tita Misty? Ayan, sabi nga niya yung task force eviction at
Gabriela Bagumbong ay nagpipikat ngayon sa meeting na ipinatawag ng NHA. Kaya tuloy-tuloy ang pakikipaglaban para sa katiyakan sa paninirahan. Yan, magandang umaga sa iyo, Tita Misty. At sabi niya rin, congrats kay Tinay, Edison, Rolly at Ate Arlene. Ang gagaling daw talaga ng mga tondo. Yehey! Congratulations! At sino yung nagpapabate, Tinay? Good day sa inyong mga idol. Pakikibati si Elvi Gutierrez Ferlino ng San Jacinto, Masbate. From Police Senior Inspector Miles Ferlino ng Imus, Cavite. Magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa pakikinig. At nako, binabati natin si Joy Guevara, Secretary General ng Gabriela Manila, si Rose Bihag, Vice Chairperson, at si Cora Agubida, Chairperson ng Gabriela Manila. Mabuhay kayo! Magpapatuloy maya-maya po lamang ang ating talakayan dito sa ating programa. Pero pansamantala ay pakinggan po muna natin ito. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito'y naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang barak at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Oplan Bayanihan. Itigil militarisasyon sa kanayunan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo at pilit namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang libing tingawa. At nagbabalik po ang ating programa. Ako po si Tita Jang Monte ng Gabriela Women's Party. Kasama pa rin si Tinay at si Edison, ang ating mga kids mula sa Tondo, Maynila. Pero alam ko ito si Edison, meron siyang kinasasabikan at excited siya ngayong umaga. Tama yan, Tita Jang. Pero alam niyo po, may isang bagay na nasasabik din ako. Ano naman yun, Edison? Aba, nasasabik ako sa kung ano ba ang pagkukwentuhan natin ngayong linggo sa Usapang Bata. Usapang Bata! Ako, totoo yan. Pero medyo nakakalungkot, pero hindi naman, ano? Na ang magiging paksa natin ngayong linggo ng umaga ay ang tungkol sa rape, isang forma ng pang-aabuso at karahasan na nararanasan ng mga bata at kababaihan. Pero kahit malungkot ang ating pag-uusapan, may mga kwento naman ng pagbangon. At yun ang napakaganda at bonggang-bongga talaga. Naku, ipakilala na nga natin ang magiging panauhin natin ngayong araw. Sige po, dahil malamang na-excite na din ang tagapakinig natin. Ito na makakasama natin sa Usapang Bata si Nanay Marlene Sebanio, ang nanay ng pinatay at ni-rape victim mula sa UP Los Baños sa Laguna na si Given Grace. Usap tayo, kids! Magandang umaga po, Nanay Marlene. Magandang umaga, Teacher Marlene. Magandang umaga din kay Tinay at kay Edison at sa lahat ng mga nakikinig sa programa. Magandang umaga. Ayan, Teacher Marlene, una babatiin po muna namin kayo at yung mga nasa Task Force Given Grace para doon sa matagumpay na Run for Given na isinagawa kaninang umaga dyan sa UP Diliman. Congratulations po sa Task Force Given Grace. Salamat din sa mga nagsidalo. Salamat din sa mga nag-organisa. Salamat sa bawat isang nandoon at nag-participate. Talagang puri ng Panginoon. Ayan. At Teacher Marlene, gusto ko rin na kayong batiin ng Happy Teacher's Day dahil nag-Teacher's Day noong October 5. Yan. Salamat, Miss Chang. Ay, Teacher Marlene, nga pala kasi para dun sa ating mga kids na nakikinig ngayon at para din siguro sa hindi pa na-update at hindi nakakakilala kung sino si Given Grace, baka pwede nyo po kaming bigyan ng kaunting background kung sino po si Given Grace at kung ano po ang nangyari sa kanya. Okay, si Given Grace ay isang batang lumaki na may takot sa Diyos.
masasabi nating a passionate woman kasi yung passion niya mag-aral, binigay niya yung kanyang oras, kanyang pag-aaral sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga kaibigan. At pag meron siyang ginagawa, binibigay niya yung kanyang best. At even lumaki siya sa turo ng Panginoon, nag-aral siya dito sa Shining Light Christian School at nag-high school siya dito sa Rizal National Science High School at nagkolehiyo siya sa UP Los Baños. Sa ngayon, kumukuha siya ng ComSci, ang course niya sa UP Los Baños, at nung mag-third year siya, nung nakaraang taon, nung October 11, pinabdak siya at ni-rape at pinatay din siya sa pamamagitan ng baril. Paano ninyo po nalaman ang nangyari sa inyong anak at paano ninyo po natanggap? Nalaman ko lang yung nangyari sa kanya dahil noong pagkas nangyari sa kanya, madami na naghahanap. Hindi na siya sumasagot sa phone, wala na rin siya sa Facebook at may nakapagsabi sa amin na mayroong isang batang babae na natagpo ang patay sa Los Baños sa loob ng Erie, mismong loob ng UP Los Baños, at may nakapagparating sa amin noon. Bilang magulang, talagang napakasakit yung pangyayaring yon na isang mabuting bata, masunurin, tapos nangyari sa kanya yung ganung bagay, napakasakit para sa aming mga magulang ni Gibbons. Bakit po mahalaga para sa inyo ang patuloy na paghahanap ng hustisya para kay Grace Gibbon? Hanggang ngayon, naghahanap pa talaga ng hustisya. At nararapat lamang kahit kaninong biktima ng karahasan ay maibigay ang tamang hustisya sa mga biktimang ng ganitong mga pangyayari. Dahil siya ay biktima ng pangmahalay, pinatay siya ng mga ganitong karahasan, talagang kaming pamilya ay patuloy na nagsasaliksik at pinaglalaban namin yung hustisya para sa kanya. Ang isang batang katulad niya na nag-aaral, focus sa lahat ng bagay, dahil sa nangyari ito sa kanya, kinakailangang makuha niya yung hustisyang nararapat para sa kanya. Teacher Marlene, mukhang isang taon na, no, halos yung nakakalipas mula nung nangyari yung trahedyang yon. Paano po at ano po yung mga hakbang na nagawa na at patuloy ninyong ginagawa para makamit ang hustisya? Tsaka saan po nanggagaling yung inyong patuloy na lakas para hindi kayo mapanghinaan ng loob? Oo, maganda yung tanong mo. Mag-iisang taon na at talagang nakakapagod. Talagang nagkakaroon kami ng lungkot dahil ang ating justice system sa bansa natin ay talagang napakabagay. Sa mga bagay na ito, patuloy kaming tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng pasensya, patuloy ng dumapan. At natutuwa kami kasi yung lakas namin ay nanggagaling mula sa ating Diyos. Siya yung magabay sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Unang-una sa Diyos. So kaya mas kami umaasa na yung katarungan ay makakamtan namin. Pangalawa, kumukuha rin natin ng lakas sa mga taong nasa aming paligid. Salamat, katulad ninyo na nandyan kayo, Gabriela, maging ang inyong istasyon. Salamat sa mga taong katulad nyo na hanggang ngayon nakakadama at tumadama dun sa aming nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, napakaraming tao na tumutulong sa aming pamahalaan, ang buong lalawigan ng Rizal, ang UP Los Baños, ang lahat ng mga tao sa aming paligid. Isa sila pinagpupunan namin ng lakas sapagkat alam namin kasama namin kayong lahat sa pakikipagbaka at pakikipaglaban para makamit namin ang hustisya para sa nawala naming anak. Mahirap ang aming pinagdaraanan, umiiyak kami, nasasaktan kami, pero lumalaban kami, humihingi kami ng tulong sa Diyos at kayo na nasa aming likuran.
kayo sa ginagamit ng Diyos para patuloy kaming lumakas at patuloy kaming lumaban. Teacher Marlene, bago po namin kayo bitawan sa panayam na ito, tatanong lang namin, meron po ba kayong update doon sa kaso ni Given Grace at yung mga darating na mga aktibidad kaugnay nga ng paggunitan natin doon sa kanyang first year death anniversary? So, papakinggan natin ang kanyang daddy, si Pastor June, para update ng kaso. Hello po. Magandang umaga po, Pastor June. Jang, thank you. Una-una sa lahat, maraming salamat sa mga ganitong pagkakataon na pwede namin ibahagi ang aming kwento para naman din makapagbigay ng encouragement sa mga tao, lalong-lalo na yung mga dumadaan sa mga pagsubok din sa kanilang mga buhay. So, tungkol sa kaso ni Given, sa October 10 ay merong hearing, pero ito ay hindi pa naman talaga trial proper, kundi part pa rin ng pre-trial. So, yun ang isang medyo nga nakakalungkot dahil isang pa siya sa October 11 pero nasa pre-trial stage pa rin. At umaasa kami na after this pre-trial schedule sa October 10 ay sumunod na talaga yung schedule naman ng mga trial para at least talagang matapos na itong kaso na to at finally ay makamit namin yung justice para kay Given. Opo. Alam namin na sa Diyos ang katarungan ay natanggap na natin. Opo. Pagkat alam naman natin na ang Diyos ang bibigay ng katarungan para doon sa mga naaapi. So far yan ang sitwasyon. Opo. Siguro nga dahil part ng mabagal na justice system sa ating bansa, kailangan talaga namin na maging matyaga. Kailangan namin na magkaroon ng patuloy na pagpipigil sa sarili namin para doon sa mga kuminsan kasi parang nakakaisip ka rin ng mga negatibong bagay but alam naman namin na kailangan pairalin pa rin yung katwiran ng Diyos, kailangan pa rin pairalin yung kahinahunan at pagtitiwala, pag-asa pa rin sa sistema natin. Maraming salamat po. Opo. Pastor Boy, Teacher Marlene Sebanico, maraming salamat po at kaisa niyo po kami sa patuloy ninyong paghahanap ng hustisya para kay Given Grace at sa iba pa pong mga biktima ng karahasan. Maraming salamat, Chang. Pwedeng i-announce ko lang sa darating na October 11, Thursday, yung Science High School na pinanggalingan niya ay magkakaroon ng isang special event activity in her memory. Magkakaroon ng candle lighting ceremony at magkakaroon din ng seminar at ang target ay itong mga kapataang babae. Oo. So sana ay maisama sa panalangin na ito ay matagumpay. Salamat po. Maraming salamat at hangad din namin ng patuloy na pakikipaglaban, patuloy nating pag-asa para sa pagkakamit ng hustisya. Sana po ay sama-sama nating ipaglaban si Given Grace at ang napakarami pang kababaihan at mga batang biktima ng karahasan. Tama po yun. Maraming salamat po. God bless you all. Maraming salamat. Sumasalim sa tinig nyo, kasama kami sa pagsusubling ng isang libing tingawa. At napakinggan nga po natin si Teacher Marlene Sebanico at si Pastor Boy Sebanico. At nako, maya-maya ay makakasama natin sa linya ng ating telepono si Obet Montes ng Gabriela. Magandang umaga, Tita Obet. Magandang umaga. Tita Obet, ano po ba ang ibig sabihin ng rape o panggagahasa at ano-ano po ang forma nito? Rape kasi ito yung pamimilit o pamumwersa na makipagsalik o makipagsalik sa isang babae. At kahit nga walang pamimilit, kung halimbawa gumamit ng panloloko o kaya yung bang panilin lang, ito ay rape. Mm-hmm. Tapos yung iba't Tapos marami yung, iba't ibang forms of rape, no? Kung halimbawa, meron dyan yung tinatawag na date rape.
ito yung yayayain ka makipag-date, tapos yun pala ang dulo nito ay yung re-raping ka na, no? Kasi sa pagitan ng mga halimbawa magkarelasyon o kaya mag-boyfriend o mag-girlfriend. Tapos meron ding yung sa pagitan ng mag-asawa, ang tinatawag naman dyan yung marital rape. Na kahit ayaw halimbawa ng asawang babae, kasi pilitin siya ng kanyang asawang lalaki na makipagtalik sa kanya at ayaw niya, tawag doon marital rape. Tapos meron din yung ang tawag dito, yung medyo gumagrabe ngayon, yung gang rape, no? Yung gang rape na maraming ang gumagahasa doon sa isang babae. Yan, meron din sa gang rape, kasama dyan, yung minsan meron pang rape with murder, yung pinapatay, rape na, tapos pinapatay pa yung babae. Ganon, yun yung iba't ibang forma ng rape. Meron din stranger rape na tinatawag. Ito yung pinaka-common na alam, no? Halimbawa, maglalakad ka sa kalsada o bigla kang hihilahin, rape, na hindi mo kakilala kung sino man yung ng rape sa'yo, tawag doon stranger rape. Kaya lang, kahit dun sa aming karanasan, parang hindi siya totoo na hindi kakilala eh. Kasi ang rape ay isang planado at saka organized, no, na krimen laban sa kababaihan, no, sa bata. Bakit po nangyayari ang panggagasa? At ano po ba ang epekto ng rape sa mga nagiging biktima at pamilya nito? Sige, yung bakit ba nang-rape? Kasi may pagtingin sa kababaihan na mababa, at saka pag-aari. Kaya kahit doon sa kung paano ginagawa yan, parang tingin nila, pwede nilang gawin yun sa babae kasi ito ay isang bagay o pag-aari. Ngayon, yung epekto naman niya, syempre matindi ang epekto doon sa mga babaeng biktima ng rape. No? Nandiyan na yung pinaka-extreme halimbawa, nasisiraan ng ulo. Kasi sa tindi at hindi niya na makayanan yung naging emotions niya ng panahon na yan, may ganoong nagaganap. Meron lang kaming cases na nangyayari na na nasisiraan ng ulo yung babae. Pangalawa, yung merong nagkakaroon ng matinding hiya sa sarili, depression, o kaya yung mga psychological effects na iba-iba, no? Tapos, syempre, nandun din yung pagtingin na yung parang nandidiri sa sarili, tapos yung hiya, yung matinding hiya, na parang, kasi parang, ang tingin niya, parang binaboy siya o parang ginawang, parang hayop. Doon. Sa pamilya naman, Tita Obet, ano naman ang epekto nito? Syempre, pamilya, matindi ang kanilang, lungkot, galit, halo-halong emotions. Kasi, parang, yung pagkatao ang tinira, no? Pagkatao ng isang tao ang parang nawala o parang tinira sa kanila. Na talagang, yung ibang nga, masyadong, yung hirap sila maka-move on doon sa kanilang buhay dahil nga doon sa naganap na rape. Yan. Ano ang pwedeng gawin halimbawa ng isang pamilya kung merong kapamilya sila na nabiktima? Tsaka ano ang ginagawang mga hakbang ng Gabriela kaugnay ng mga ganitong kaso? Sige, doon sa usin ng pamilya, mahalaga yung pagtutulungan ng family doon sa mismo sa victim. Kasi may mga ilang pagkakataon na ang victim pa ang nasisisi o biniblame doon sa pangyayari sa kanya. Siyempre, may mga ganun na mga instances eh. So, ang mahalaga dyan, yung pagsasama-sama ng pamilya at pagtutulungan at suporta doon sa mismong biktima. Dahil hindi kasalanan ng babae o ng biktima yung nangyari sa kanya at hindi niya yung ginusto. So, ngayon, sa bahagi ng Gabriela, meron kaming ginagawang counseling, no? Unang-una namin ginagawa dyan. Gusto namin i-proseso yung naganap o yung nangyari doon sa babaeng victim. Tapos, ini-encourage namin sila na na magsampa kung maaari sana hanggat magsampa ng kaso para rin magkaroon. Ito na kasi isang pamamaraan para makamit yung justisya eh. Kasi through legal no? Tapos meron din, encourage namin sila na sumama sa grupo o mag-join ng isang advocacy group para rin mapigilan itong mga kaganapang ito. Kasi hanggat marami ang hindi nakakaalam kung ano ang epekto o ano nangyayari sa biktima, maging advocates din sila ng laban dito sa karahasan sa kababaihan. Yun. Tapos, marami pang mga pwede yung ginagawa ng... Tita Obet, ako po bilang batang babae ay nag-aalala para sa kaligtasan namin. Ano po bang ipapayo ninyo sa pwedeng gawin para pag-ingatan namin ang aming sarili? Ang una,
syempre, hindi natin, kumbaga, nilipunan natin talaga namang medyo nakakatakot, no? Pero ang mahalaga dito, yung may conscious effort tayo na nag-iingat, tapos yung maging mapagbantay, tapos yung palagi mayroong tayong ginagawang information dissemination about sa mga nangyayari dito sa ating paligid. Tapos yung pag-aaral din, no? Na ano ba yung nagaganap tungkol dito. At saka lalo sa mga batang babae, yung wag lang bas ka na lang, hindi man lalabas. Kung hindi, sumama kung hindi ka kilala, yung ganyan. Yun. Tita Obet, meron po ba kayong panawagan mula sa Gabriela? Tungkol sa Gabriela. Meron bang mga aktibidad o ano bang mga gawain ng Gabriela kung saan pwedeng makilahok yung ating mga tagapakinig o di kaya yung ating mga volunteers dito? Alam mo, kahapon lang nagkaroon kami ng isang group therapy doon sa mga victims at survivors ng karahasan. At dito, yun yung isang bahagi ng aming ginagawang pagtulong at pagmumulat sa mga kababaihang biktima. No? Maaaring sumama sa amin. Kaya kung halimbawa may alam kayong mga kaso tungkol dito, ipagpaalam, parang ipaabot ka agad para rin magawa ng paraan at magkatulungan sa nga ba natin wawakasan itong karahasan laban sa kababaihan. Maihabol ko lang, Obet, katulad kanina nung nakausap namin si Teacher Marlene Sebanico, 1 taon nang nakakalipas mula nung naganap yung krimen. Paano ba hindi mapanghihinaan ng loob ang mga pamilya ng mga biktima? Oo nga, yan nga yung nagiging problema natin ngayon. Kailangan talaga yung patuloy na ingay Kasi mukhang pag halimbawa tumahimik ka na, natatabunan yung mga kaso. Ganon din yung nagaganap doon sa ibang mga cases na inaabot ng taon bago magkaroon ng kung ano man, development. Kaya ang maganda yung consistent tayo na mag-iingay na may ganitong nangyayari at wala pang hustisya nagaganap. Para rin magkaroon ng na-put into kumbaga malaman ng publiko na may ganito at dapat tayo maging mapagbantay at kumilos para labanan ito. Okay. At sana ay paano makikipag-ugnayan sa Gabriela kung mayroong mga nais dumulog? Tuwing Martes at Huwebes, meron kaming ito yung tinatawag namin counseling day. Dito pwedeng lumapit at mag-walk-in sa aming opisina para maidulog yung kanilang mga problema. Tapos pwede rin naman tumawag sa amin sa 3740-452. Okay. Para doon sa kanilang cases. Maraming salamat. Narinig po natin ang tinig ni Dr. Obet Montes ng Gabriela Services Department. At ang Gabriela ay nagbibigay ng serbisyo sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Maraming salamat, Obet. Maraming salamat din. Naku, ang bilis ng oras. Tapos na naman ang 1 oras na hitik sa kwentuhan at kaalaman. Oo nga. In fairness, ang dami ko natutunan. Aba, sige nga, Edison, Tinay, ikaw muna, Tinay. Anong natutunan mo bilang batang babae at vulnerable sa karahasan? Kailangan po Ayan, wag kang umiti. Ikaw, Edison. Halimbawa, may mga kapitbahay kayong nabibiktima. Anong sasabihin ninyo sa kanila? Magkonting ingat dahil marami pong marami pong yan. Kailangan talaga mag-iingat, syempre. At syempre, kailangan ipagpatuloy yung paghahangad natin ng hustisya para sa mga nagiging biktima ng karahasan sa kababaihan. At, binabati natin, merong isang listener, morning comes every day as we get out of let's leave our worries behind. Oo nga naman, ngumiti tayo at maging okay sa bawat araw. At magandang umaga sa mga taga-Tondo, kina Rakrak, Johari, Ray, Kalay, Buloloy, Michael, Yaya, Chen, dami at Z. Hello din po kay Tere, Misty, Phil, Lobo, Manoy, Budim, Nico, Bea at Gibran. At pakibati rin si Habagat at si Amihan. May babatiin ba kayo, Tinay? Mga classmates mo, pamilya mo? Good luck sa amin sa mangyayaring magaganap na sa November 7 na contest para sa geography sa mga sa aming dalawa ni Romel. Good luck sa amin. Ayan, ikaw, Nico tuloy, Edison. May nagpapabati nga po pala sa akin si Insan Johari. Basta na, Insan. Ayan, at si Rolly, may babatiin? Hey, Rolly.
Wala. Talaga? Pamilya mo? Binabati ko pala yung nanay ni Rolly dyan sa Ate Eva. Ate Eva, pakinggan mo to ha. Ayan. At nako, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay. Binabati ko ang anak ko, si Viel. Good morning, anak. Tulog ka pa nung ako'y umalis. At syempre, yung aking asawa, magandang umaga sa inyong dalawa dyan na nakikinig. At ang nanay at tatay ko na palaging nakikinig sa ating live streaming at sa YouTube, good morning din sa inyo. Napakabilis ng oras at nako, malapit na magtapos ang ating Kaya Natin To Kids episode ngayong linggo. Pwede ninyo kaming mapakinggang muli, katulad ng nabanggit ko kanina, sa ating YouTube channel. Ayan, sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa ating mga nakintuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat na nakinig. Tuloy-tuloy pa lang po ninyong kaming chikahin sa Twitter. Pumisita lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweet mga friendship. At syempre, i-like nyo na po ang Facebook page ng Arksea sa www.facebook.com/Arksea Child Rights. Mag-iiwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. Ayan. At syempre bukod sa inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo, ay mamaya binabati ko rin yung mga kababaihan dyan sa may bahagi ng Novaliches dahil mayroon pong district-wide assembly ang Gabriela Women's Party sa Barangay Santa Monica, kaya magkita-kita tayo mamayang hapon. At gayon din, mukhang magkikita-kita tayo ng mga mahilig mag-tweet at mahilig mag-Facebook sa darating na October 9 sa Supreme Court dahil tinututulan natin yung anti-cybercrime law. Muli po tayong makinig sa susunod na linggo sa pareho ding oras at sama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Tropang Tagaytay.